Kumusta mga bata? Ako nga pala si Teacher Chris at ako ang inyong magiging guro sa ating aralin sa GMRC Grade 4. Ngayong linggo, tayo ay nasa unang linggo ng Quarter 2. Ito ay tungkol sa pagpapaunlad ng sariling kakayahan, talento at hilig ng may paggabay ng pamilya. Handa ka na bang makinig? Kung handa ka na, tara na't simulan na natin ang ating aralin. Bago natin simulan ang ating aralin, basahin muna natin ang mga kasanayang pangpagkatuto ngayong linggo. Una, natutukoy at nauunawaan ng mag-aaral ang mga sariling kakayahan, talento at hilig na kailangang paunlarin sa tulong at paggabay ng pamilya. Na ipapakita ng mag-aaral ang mga paraan ng pagpapaunlad ng sariling kakayahan, talento at hilig sa tulong ng gabay ng pamilya sa pamamagitan ng mga praktikal na gawain at pagsasanay. Sumunod ay naipapahayag ng mag-aaral ang positibong pananaw sa kahalagahan ng paggabay ng pamilya sa pagpapaunlad ng sariling kakayahan, talento at hilig na siya nagpapataas ng tiwala sa sarili at pagiging handa sa mga tungkulin. Ating alamin na ang ating aralin sa unang araw. Bago natin simulan ang ating aralin ngayong linggo, tayo ay magbalik tanaw. Ulap ng mga salita. Sa loob ng ulap, magbigay ng isang salita na unang pumapasok sa iyong isip kapag narinig mo ang salitang kakayahan. So dito sa part na ito ay guguhit ng ulap ang inyong guro sa pisara at sisikapin nyo o magta-try kayo na magbigay ng salita na papasok sa isip nyo kapag narinig nyo ang salitang kakayahan. So, bawat isa sa atin ay may mga kakaibang kakayahan, talento at hilig. Ang mga ito ay parang mga natatanging regalo na ipinagkaloob sa atin. At mahalaga na matutunan natin kung ano ang mga ito at kung paano ito paunlarin. So, ang ating pamilya ay may mga mahalagang papel sa pagtulong sa atin na matukoy at mapaunlad ang mga ito. So, ano nga ba ang kakayahan? Ang kakayahan ay mga bagay na kaya mong gawin. Halimbawa, baka mahusay kang magbasa, magsulat, magbilang, o gumawa ng mga proyekto. Ang kakayahan ay maaaring matutunan mula sa mga aral sa paaralan o sa mga simpleng bagay na ginagawa mo araw-araw tulad ng pagtulong sa bahay o pakikipaglaro sa mga kaibigan. Ano ang talento? Ang talento ay ang hilig sa mga bagay na gusto mong gawin o pinag-uukulan ng iyong interes. Ito ang mga gawain na nagbibigay sa iyo ng saya at kagustuhan mong pag-aralan pa. Halimbawa, maaaring mahilig ka sa mga hayop, sa mga libro, o sa pagluluto. Paano tayo tinutulungan ng ating mga kapamilya o ng ating pamilya? Ang pamilya ay ang mga taong unang nakakakita ng ating kakayahan, talento at hilig. Sila ang nagbibigay ng suporta, gabay at pagmamahal upang tayo ay magtagumpay sa ating mga ginagawa. Halimbawa, ang iyong mga magulang ay maaaring hikayatin ka na mag-aral ng mabuti. Subukan ang mga bagong bagay o sumali sa mga paligsahan o aktibidad na nagpapalago sa iyong talento. So bakit mahalaga na paunlarin ang ating kakayahan, talento at hilig? So bakit kaya? Kapag pinapalago natin ang ating mga kakayahan, talento at hilig, mas magiging tiwala tayo sa ating sarili.
Ito rin ay makakatulong sa atin na magampanan ang ating mga tungkulin sa eskwelahan, sa bahay, at sa pamayanan. Mas nagiging handa tayo sa anumang hamon na ating haharapin at natututo tayong magtagumpay sa tulong at paggabay ng ating pamilya. So, halimbawa, kung mahilig ka sa sining, maaaring ipasali ka ng iyong pamilya sa art class o bilan ka ng mga gamit pangguhit. Pwede rin kung magaling ka sa sports, maaaring suportahan ka ng iyong mga magulang sa pag-iensayo at pagsali sa mga kompetisyon. Or kung mahilig ka naman sa pagbabasa, maaaring bigyan ka ng iyong pamilya ng mga libro na makakapagpalawak ng iyong kaalaman. Kapag pinalalago natin ang ating mga kakayahan, talento at hilig, mas magiging tiwala tayo sa ating sarili. Ito rin ay makakatulong sa atin na magampanan ang ating mga tungkulin sa eskwelahan, sa bahay, at sa pamayanan. Mas nagiging handa tayo sa anumang hamon na ating haharapin at natututo tayong magtagumpay sa tulong at sa paggabay ng ating pamilya. So atin namang talakayin ang kahalagahan ng pagkilala sa hilig, talento at kakayahan. Sa una ay ang pagpapalakas ng tiwala sa sarili. Kapag alam natin kung ano ang ating hilig, talento at kakayahan, nagkakaroon tayo ng kumpiyansa sa sarili. Alam natin kung ano ang ating kalakasan at paano natin magagamit ang mga ito sa pang-araw-araw na buhay. Halimbawa, kung alam mong magaling ka sa musika, magkakaroon ka ng tiwala kapag tumugtog ka sa harap ng iba. Pangalawa, pagpapaunlad ng sarili. Ang pagkilala sa iyong mga kalakasan ay makakatulong sa pagpapabuti ng iyong sarili. Alam mo kung ano ang mga aspeto ng iyong talento at kakayahan ang dapat mong linangin at pagyamanin. Halimbawa, kung mahilig kang magsulat, mas lalo mo itong mapapahusay sa pamamagitan ng pagsasanay at pag-aaral ng mga bagong ideya. Ikatlo, pagkakaroon ng direksyon sa buhay. Ang pagkilala sa ating mga hilig at kakayahan ay nagbibigay ng gabay sa ating mga gagawing desisyon. Halimbawa, kung mahilig ka sa pagguhit, maaari magdesisyon ka na kumuha ng mga asignatura o kurso na magpapalago sa iyong kakayahan sa sining. Nakakatulong ito upang magkaroon ka ng malinaw na landas patungo sa iyong pangarap. Ikaapat, mas mabuting pakikipag-ugnayan sa iba. Kapag alam natin ang ating mga kakayahan at talento, mas madali nating maibahagi ito sa iba. Halimbawa, kung magaling ka magluto, maibabahagi mo ang iyong talento sa pamilya sa pamamagitan ng pagluluto ng masarap na pagkain. Mas madali ka rin makakapagtulungan sa iba dahil alam mo kung saan ka makakapag-ambag. Ikalima, pagiging handang harapin ang hamon. Kapag natukoy mo na ang iyong mga talento at kakayahan, mas magiging handa kang harapin ang iba't ibang hamon sa buhay. Magiging malakas ang loob mo na subukan ang mga bagong bagay at harapin ang mga pagsubok dahil alam mong may taglay kang kakayahan upang magtagumpay. So ating talakayin ang iba't iba pang mga halimbawa. So una, kung mahilig kang maglaro ng basketball at naipakita mo na ang talento mo dito, maaaring makatulong ito na makapagbigay sa iyo ng mga oportunidad tulad ng pagsali sa varsity team ng inyong paaralan. Kung natutukoy mo na magaling ka sa pagpapaliwanag ng mga ideya, maaari kang maging leader ng inyong grupo sa mga proyekto sa klase. Ang pagkilala sa ating hilig, talento at kakayahan ay isang mahalagang hakbang upang tayo ay lumago bilang isang individual.
Hindi lamang nito pinalakas ang ating tiwala sa sarili, kundi binibigyan tayo ng tamang direksyon at inspirasyon upang patuloy na paunlarin ang ating sarili. Kaya mga mag-aaral, magsimula tayong kilalanin ang ating mga kakayahan at gamitin ito upang maging mas mabuting tao at mamamayan. So ating sagutan, ang munting pagsusulit base sa ating aralin na tinalakay. Handa ka na ba? Kumuha ng isang papel at ballpen upang sagutin ang ating maikling pagsusulit. Number 1. So bago natin simulan, ating basahin ang panuto. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Isulat ang tamang sagot sa patlang. Number 1. Ano ang tawag sa mga bagay na kaya mong gawin o mga natutunan mo tulad ng pagbabasa o pagsusulat? A. Talento. B. Kakayahan. C. Hilig. Number 2. Ang mga bagay na gustong-gusto mong gawin tulad ng paglalaro ng basketball o pagkanta ay tinatawag na A. Talento, B. Kakayahan, C. Hilig. Number 3. Alin sa mga ito ang halimbawa ng talento? A. Pagguhit ng mga magagandang larawan. B. Pag-aaral ng tamang pagbabasa. C. Pagsunod sa utos ng guro. Number 4. Ano ang kahalagahan ng pagkilala sa iyong talento at kakayahan? A. Para makipaglaro sa mga kaibigan. B. Para madagdagan ang tiwala sa sarili. At letter C. Para maging masunurin sa mga utos. Paano nakakatulong ang pamilya sa pagpapaunlad ng iyong kakayahan? A. Pinupuna ka nila. B. Sinasamahan ka sa pagsasanay at pagbibigay ng suporta. C. Hindi sila nakikialam. Number 6. Alin sa mga ito ang hindi bahagi ng kakayahan? A. Paggawa ng proyekto. B. Pag-awit ng kanta. C. Paglalaro ng mga laro sa labas ng eskwelahan. Number 7. Bakit mahalagang linangin ang iyong hilig? A. Para gumaling ka sa mga bagay na kinawiwilihan mo. B. Para matutong sumunod sa utos. C. Para magkaroon ng maraming kaibigan. Number 8. Ano ang maaaring maging epekto ng pagkilala sa iyong kakayahan at talento? A. Mawawala ng interes sa mga gawain. B. Magkakaroon ng tiwala sa sarili at magiging handa sa mga hamon. C. Hindi na mag-aaral ng mabuti. Number 9. Ano ang maaaring magawa ng iyong pamilya upang matulungan kang mapaunlad ang iyong talento? A. Hikayatin kang sumubok ng mga bagong bagay at bigyan ng suporta. B. Hindi sila makikialam sa iyong mga ginagawa. At letter C. Sasabihan kang huwag nang ituloy ang iyong mga interes. At number 10. Paano mo maipapakita ang iyong talento at kakayahan sa iyong pamilya at mga kaibigan? A. Sa pamamagitan ng pagsasanay at pagpapakita ng iyong husay. B. Sa pamamagitan ng hindi paggawa ng kahit ano. C. Sa pamamagitan ng pagtago ng iyong talento. Natapos mo ba ang ating maikling pagsusulit? Halika, tingnan natin ang mga tamang sagot. Ito ang mga susi sa pagkatuto para sa ating maikling pagsusulit. Naitama mo ba lahat ng mga katanungan? Kung gayon, binabati kita. Tayo ay tutungo na sa ikalawang araw.
So, basahin natin ang kwento ni Miko. Ang kwento ni Miko. Si Miko ay isang batang masayahin na mahilig sa pagguhit. Tuwing may libreng oras siya pagkatapos ng klase, lagi siyang nakaupo sa kanilang sala. May hawak na lapis at papel at gumuguhit ng iba't ibang larawan, mga puno, hayop at mga kwento mula sa kanyang imahinasyon. Isang araw, napansin ng kanyang ina ang kanyang mga guhit. "Miko, ang gaganda ng mga iginuguhit mo," sabi ng kanyang ina. "Bakit hindi mo subukan pang pagbutihin pa ang iyong talento?" Dahil dito, si Miko ay nakadama ng saya at lakas ng loob. Sinabi niya sa kanyang ina na gusto pa niyang matutunan kung paano mas magiging mahusay sa pagguhit. Kaya't ang kanyang ina ay naghanap ng mga libreng art lessons sa kanilang barangay. Hindi nagtagal, si Miko ay sumali sa isang art class na nagtuturo ng iba't ibang teknik sa pagguhit at pagpipinta. Sa tulong ng kanyang pamilya, patuloy na pinag-aralan ni Miko ang iba't ibang uri ng sining. Sinamahan siya ng kanyang ama sa mga art exhibits at minsan ay tinutulungan pa siyang bumili ng mga pangkulay at bagong papel. Hindi lang iyon, pinapalakpakan pa siya ng kanyang mga kapatid tuwing nagpapakita siya ng bago niyang likha. Habang lumilipas ang panahon, lalo pang gumagaling si Miko sa pagguhit. Nakikita niya ang sariling pag-unlad mula sa simpleng mga guhit ng puno. Ngayon ay nagagawa na niya magpinta ng mas detalyadong larawan ng mga tanawin at mga tao. Dahil sa paggabay at suporta ng kanyang pamilya, naging mas tiwala si Miko sa kanyang kakayahan. Napansin na rin ng kanyang mga guro sa paaralan ang husay niya at hindi kaya't siyang sumali sa mga patimpalak sa sining. Nanalo siya sa ilang mga kompetisyon at dahil dito, mas lalo siya nagsikap na linangin ang kanyang talento. Sa tulong ng pamilya, natutunan ni Miko na hindi sapat ang magaling lang sa isang bagay. Dapat ito ay patuloy na pinapanday at nililinang. Napatunayan din niya na sa bawat hakbang ng kanyang pag-unlad, ang kanyang pamilya ang kanyang inspirasyon at gabay. Ating sagutin ang mga katanungan base sa kwentong ating pinakinggan. Number 1. Ano ang hilig at talento ni Miko na napansin ng kanyang ina? Tama! Si Miko ay mahilig at may talento sa pagguhit at pagpinta. Number 2. Paano tinulungan ng pamilya ni Miko ang pagpapaunlad ng kanyang talento sa pagguhit? Bigyan mo nga ako ng mga halimbawa. Magaling! So, tinulungan si Miko ng kanyang pamilya sa pamamagitan ng kanyang nanay na ipinasok siya sa art lesson, sa libreng art lesson. So, naghanap din ng mga art materials ang kanyang tatay. Di ba po? At syempre, siya ay pinapalakpakan at sinusuportahan ng kanyang kapatid every time na siya ay may bagong guhit or may bago siyang gawa. Number 3. Ano ang naging resulta ng pagsali ni Miko sa mga art lessons at kompetisyon? Tama! Mas lalo siyang nagsikap na linangin ang kanyang talento. Ano naman ang ginawa ng ama ni Miko upang suportahan ang kanyang talento sa sining? Ano ba ang ginawa ng kanyang ama? Tama! Sinamahan siya ng kanyang ama sa mga art exhibits at minsan ay tinutulungan pa siyang bumili ng mga pangkulay at bagong papel. Number 5.
Ano ang aral na natutunan ni Miko tungkol sa pagpapaunlad ng talento at kakayahan? So tama, natutunan ni Miko na hindi sapat ang magaling lang sa isang bagay. Dapat ito ay patuloy na pinapanday at nililinang. So napatunayan din niya na sa bawat hakbang na kanyang pag-unlad, ang kanyang pamilya ang kanyang magiging inspirasyon at gabay. So lagi nating tatandaan na ang lahat ng tao ay may likas na kakayahan na dapat paunlarin. Mahalaga para sa isang bata na matuklasan niya ang kanyang mga hilig, kakayahan at talento upang mapaunlad niya ang kanyang sarili. So ano nga ba ang mga ito? So una, hilig. Ang hilig ay ang pagkakaroon ng pagkagusto o pagnanasa sa isang tiyak na larangan o gawain. Ang bawat bata ay maaaring iba't iba ang hilig gawin. Pangalawa ay ang kakayahan. Ang kakayahan ay mga kilos o kasanayan na natutuhan sa pamamagitan ng edukasyon, pagsasanay o karanasan. Sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral ng mabuti, maraming kasanayan ang pwede nating mapaunlad. Ang ikatatlo ay ang talento. Ang talento ay mga natatanging kakayahan na mayroon ng isang tao na naisagawa niya ng magaling. So tayo ay magtungo na sa ikatlong araw ng ating aralin. Paano tinutulungan ng pamilya ang pagpapaunlad ng ating kakayahan, talento at hilig? Paano tinutulungan ng pamilya ang pagpapaunlad ng ating kakayahan, talento at hilig? So una ay ang pagbibigay ng suporta. Ang ating pamilya ang unang makakita ng ating mga hilig at talento. Halimbawa, kung napansin ng iyong magulang na mahilig ka maglaro ng basketball, tutulungan ka nilang mag-practice at baka bilhan ka pa ng bola o sapatos. Kung mahilig ka namang magbasa, maaari ka nilang bilhan ng mga bagong libro na magpapatuloy ng iyong interes. Ikalawa ay ang pagbibigay ng oportunidad para mag-practice. Ang pagsasanay ay mahalaga para mas mapaunlad ang ating mga talento. Halimbawa, kung gusto mong maging magaling sa pagguhit, kailangan mo mag-practice araw-araw. Maaaring bigyan ka ng iyong mga magulang ng mga kagamitan tulad ng mga papel, lapis at pintura upang maipagpatuloy mo ang iyong pag-aaral sa sining. Ang mahalaga ay lagi kang binibigyan ng pagkakataon ng pamilya na ma-practice ang mga bagay na gusto mong gawin. Ikatlo ay ang pagbibigay ng inspirasyon at gabay. Kapag nararamdaman mo na napapagod ka o nawawala ng gana, ang iyong pamilya ang magbibigay sa iyo ng lakas, ng loob upang ipagpatuloy ang iyong ginagawa. Magbibigay sila ng mga payo at magpapakita ng interes sa mga hilig mo na pwedeng magparamdam sa iyo na ang iyong ginagawa ay mahalaga. Ikaapat ay ang pagsali sa mga aktibidad o kompetisyon. Ang pagsali sa mga paligsahan o aktibidad sa paaralan ay isang magandang paraan para mapabuti ang iyong talento. Kung mahusay ka sa pagguhit, pag-awit o paglalaro ng sports, maaaring hikayatin ka ng pamilya mo na sumali sa mga paligsahan upang mas lalo mong makita ang iyong pag-unlad. Alam ba ninyo mga mag-aaral na bawat isa sa atin ay may iba't ibang uri ng talino at kakayahan? So, ating talakayin ang ilang uri ng talino na maaaring mayroon kayo. Unahin natin ang linguistic intelligence or ang talino sa wika. So kung mahusay ka sa pagsasalita, pagsusulat o pagbabasa, ito ang iyong kalakasan. Mahusay kang magpahayag ng iyong saloobin gamit ang mga salita.
So, ang tawag po dyan ay linguistic intelligence. Pangalawa ay ang logical mathematical intelligence or ang talino sa pag-iisip. Kung magaling ka sa mga numero at mga problem solving activities, ikaw ay may talino sa matematika. Mahilig ka sa mga laro tulad ng puzzles at math games. Ikatlo ay ang spatial intelligence. Talino sa sining at imahinasyon. Kung mahusay ka magpinta, gumuhit o magdisenyo, may talino ka sa sining. Madali kang nakakabuo ng mga larawan o disenyo sa iyong isipan. Ikaapat ay ang musical intelligence or ang talino sa musika. Kung mahilig kang tumugtog ng instrumento o umawit, ito ang iyong kalakasan. May likas kang kakayahan na makakilala ng mga tono at ritmo sa musika. Ikalima ay ang bodily kinesthetic intelligence or ang talino sa paggalaw ng katawan. Kung mahusay ka sa pagsasayaw, paglalaro ng sports o paggawa ng mga bagay gamit ang iyong kamay, mayroon kang talino sa paggalaw ng katawan. Ika-6, interpersonal intelligence or ang talino sa pakikipagkapwa. Kung madali kang makipagkaibigan at makaintindi ng damdamin ng ibang tao, malakas ang iyong talino sa pakikipagkapwa. Mahusay kang makipagtulungan at makisalamuha sa iba. Ikapito. Ang ikapito ay ang intrapersonal intelligence. Kung mahusay kang makilala ang sarili mong damdamin at mga layunin, malakas ang iyong talino sa sarili. Alam mo kung paano i-manage ang iyong mga emosyon at plano sa buhay. Ikawalo ay ang naturalistic intelligence or ang talino sa kalikasan. Kung mahilig ka sa mga halaman, hayop at kalikasan, ito ang iyong talino. Madali mong nauunawaan ang koneksyon ng mga bagay sa kapaligiran. Mahalaga ang pagkilala sa ating sariling kakayahan, talento at hilig. Sa tulong ng pamilya, maaari tayong mag-practice at palakasin ang mga bagay na magaling tayo. Ang bawat isa sa atin ay natatangi at sa pamamagitan ng mga praktikal na gawain at patuloy na pagsasanay, makakamit natin ang tagumpay sa ating mga talento at kakayahan. Ating sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Number 1. Paano nakakatulong ang iyong pamilya sa pagpapaunlad ng iyong mga hilig, talento at kakayahan? Magbigay ng mga halimbawa mula sa iyong sariling karanasan. Number 2. Ipaliwanag kung bakit mahalaga ang pagsasanay at praktikal na gawain sa pagpapaunlad ng iyong mga kakayahan. Paano ito makakatulong sa iyong tagumpay? So, balikan natin yung number 1, no? So, paano nakakatulong ang pamilya natin, no? Syempre, halimbawa, gusto nating sumali sa isang kompetisyon, no? Syempre, kapag tayo ay sasali sa isang kompetisyon, mahalaga na merong support system. Ang support system na manggagaling sa pamilya mo, sa mga kaibigan mo. Kasi, mas lalo tayo na-encourage na gawin yung bagay na yon at pag-usayan pa natin yung ginagawa natin. So, dahil tayo ay napapalibutan ng mga taong sumusuporta sa atin, so nararamdaman natin na kayang-kaya nating ipanalo yung kompetisyon na yon. Kaya-kaya nating gumawa ng magandang output para sa kompetisyon na yon. So, ganun po yun. Number 2, ipaliwanag kung bakit mahalaga ang pagsasanay at praktikal na gawain sa pagpapaunlad ng iyong mga kakayahan. So, lagi yung tatandaan, class, kapag meron kayong isang bagay na gustong gawin, di ba kapag gusto nating ma-perfect yung isang bagay na yun, inuulit-ulit natin gawin yun. So, sa una, magkakaroon tayo ng mga error, magkakamali tayo, pero pag paulit-ulit natin gagawin yun, habang tumatagal,
nama-master na natin siya, hindi na tayo nagkakamali hanggang sa kayang-kaya na natin siyang gawin. So, ganun po yung kahalagahan kung bakit kailangan nating mag-practice sa mag-practice para mapaunlad yung ating mga kakayahan. So, paano makakatulong ang pagsali sa mga paligsahan sa paaralan sa iyong pagpapaunlad ang sarili? Ilarawan kung paano mo magagamit ang mga natutunan mula sa mga ito sa iyong pang-araw-araw na buhay. So, yun nga, kapag, for example, tayo ay, kunwari ako, magaling ako magsulat. Talento ko as a teacher yung magsulat. So, ang gagawin ko, yung aking pagsusulat ay magpa-practice pa ako na magpa-practice, maghahanap pa ako ng mga maraming materials para mas mapaunlad ko pa yung aking grammar, yung aking mga vocabulary skills. So, kayo mga bata naman, halimbawa, mahilig kang kumanta. So, dapat, lagi kang mag-practice ng mag-practice. No? Ngayon, pag nakapag-practice ka, try mong sumali ng mga competition sa school. Kasi pag hindi mo sinubukan na sumali sa mga competition sa school, so paano mo mapapractice or paano mo mapapatunayan yung sarili mo na okay, dahil sa pagpapractice ko, nanalo ako dito sa competition sa school namin. So, dahil nanalo ka na sa competition sa school nyo, magpa-practice ka ulit. So, ngayon, kapag hasang-hasa ka na palagi ka na nananalo sa mga iba't ibang contest na school level, ile-level up mo or pauunlarin mo pa yung sarili mo. So, pag sinabi pong level up, try nyo nang sumali ng competition outside school or sa labas ng iyong eskwelahan. For example, sa inyong barangay, merong singing contest doon. So, try nyo pong sumali doon. Dahil mag-practice para manalo ulit. So, kunwari nanalo ka sa barangay. Pag nanalo ka sa barangay level, sumali ka naman sa buong part ng Imus. Halimbawa, taga-Imus ka. So, sumali ka sa singing contest ng Imus City. So, ganun po yung sinasabi nating level up. Naunawaan po? Kaya mga bata, ay lagi niyo tatandaan na kapag pinapalago natin ang ating mga kakayahan at talento or hilig, mas magiging malakas ang ating tiwala or kumpiyansa sa ating mga sarili. So, makakatulong rin ito para magampanan natin yung mga tungkulin natin sa eskwelahan, sa bahay, or sa pamayanan, no? Or community natin. Mas nagiging handa tayo sa anumang hamon na ating haharapin, at natututo tayong magtagumpay sa tulong at paggabay ng ating pamilya. So, yun lamang po ang nilalaman ng ating aralin ngayong linggo. So, I hope na marami kayo natutunan sa ating aralin ngayon sa GMRC. So, magkita-kita po tayo sa susunod na linggo. Paalam!